Masakit mapakinggan yung mga salitang, ginusto mo yan eh. Ibig kasi sabihin yan ay sa kabila ng maraming babala at pagpipigil, tinuloy mo pa din ang isang bagay. Nagpapakita din yan ng katotohanan na hindi lahat ng bagay na ginugusto natin sa umpisa, gugustuhin pa din natin katagalan. Yung iba gusto natin sa umpisa, tapos bandang huli, pinangangatawanan na lang natin. Kasi nga, hindi tayo nakinig sa babala at payo ng iba na bandang huli tama pala. Yan ding mga salitang yan ay kadalasan reaksyon ng tao kapag humihingi ka na ng payo o tulong dahil sa kinalalagyan na dati, pinaglalaban mo pa. Pero ngayon o bandang huli, ayaw mo na. Nangyari na ba sa'yo yan? Nasabihan ka na ba ng ganyan? Kadalasan sa ating mga kapasyahan, ang kalaban natin ay yung sarili natin. Yun bang gusto natin pero duda tayo. May mga pagkakataon pa nga na parang sadya na lang natin i-overlook yung negative o yung pagdududa natin, masunod lang yung gusto natin. Parang, sige na lang, bahala na. Mahalagang alalahanin na sa bawat kapasyahan, merong kapalit na nagaganap. Yung magandang side ng isang desisyon ay laging merong downside na kailangan din nating i-factor in sa decision making. Kapag ka feeling mo duda ka, huwag mong palampasin ang pagkakataon na pag-isipang mabuti ang gagawing desisyon. Ibig sabihin yan, merong panghibla ng kawalan ng katiyakan na nabubuo sa isip mo. Alam mo na hindi pa 100% ang desisyon mo. Alalahanin mo din na minsan, kapag nakapili ka na, doon naman makikita yung iba pang options. Meron pa pala, o kaya magkakaroon ng reality check. Marami nang nakaranas niyan at marami pa ang makakaranas niyan. Tandaan mo na may mga pagkakamali na naitutuwid pa kung meron pang pagkakataon. Pero meron din namang mga pagkakamali na hindi na mababago. Ang pinakamainam na gawin ay gamitin ng tama ang kasalukuyan upang kapag dumating na ang kinabukasan ay walang pagsisisihan. Ang sabi ng Bible, Panginoon, ituro niyo sa akin ang inyong pamamaraan at susundin ko ito ng may katapatan. Bigyan niyo ako ng pusong may takot sa inyo. Ang talatang ito ay maaaring maging panalangin at hiling ng bawat isa. Dito ay makikita natin ang pagkilala sa karunungan ng Diyos na siya ang bukod tanging nakakaalam ng pinakamainam sa buhay. Matatagpuan din sa talata ang pagkilala sa sariling kahinaan, kaya't naroon ang kahilingang bigyan ng pusong may takot sa Diyos. Kilalanin mo na ang patnubay ng Diyos ay laan para sa iyo. Tanggapin mo ang katotohanan kahit gaano ka karunong ay meron kang limitasyon. Sa pamamagitan niyan ay magiging bukas ang buhay mo sa gabay ng Diyos at maitutuwid mo ang mga kapasyahang huhubog sa buhay mo. Asa ka pa?